Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon ay susuriin natin ang paksang ang lihim sa malusok na bato. Pagsisimula sa umaga. Napansin niyo ba, mga kababayan, na pagising sa umaga, bago pa man magsipilyo o magilamos, pakiramdam ay mabigat ang katawan, mapait ang bibig, may maitim na eye bags, maputla ang balat, at kakaunti ang ihi na madilim at kung minsan ay may amoy pa. Marahil iniisip niyo na dahil lang ito sa labis na pagkain ngang maalat o sa pagtanda. Ngunit hindi po ganun, makababayan. Ito ay senyales na humihingi ngang tulong ang inyong mabato, buong magdamag. Ang magabato ay nagtatrabaho ng husto para salain ang dugo, mag-alis ng lason, at magpanatili ng tubig. Kung sa umaga ay hindi ito nalilinis at hindi ginigising ng tama, para itong washing machine na tapos na ang ikot ngunit hindi nababanlawan, nananatili ang dumi sa loop nga ating katawan. Simple lang pakinggan, ngunit ito ang ginintuang sandali na nagdedesisyon sa kalusugan ng bato para sa buong araw. Kung palagi nating ipinagwawalang bahala ito tuwing umaga, ang bato ay mapipilitang magtrabaho ng doble sa paglilinis. Ang lason sa kakulangan ng tubig at enerhiya. Unti-unti itong hihina ng hindi natin namamalayan. Ang mapanganib ay karamihan sa mataong may mahinang bato ay hindi alam na sila ay may sakit. Ayon sa World Health Organization, isa sa bawat 10 Pilipino na nasa hustong gulang ay may chronic kidney disease nang hindi nalalaman. Sa Pilipinas, dumarami ang kaso ng sakit sa bato, lalo na sa mga edad 45 pataas, ngunit karamihan sa atin ay iniisip na dahil lang ito sa insomnia o sa pagtanda, samantalang ang bato pala ang ugat ng problema. Kaya po narito ako sa Mga Ugaling Mahabang Buhay Channel, kung saan ibinabahagi ko ang mahahalagang kaalaman upang makaiwas kayo sa mga sakit, lalo na sa sakit sa bato, para kayo ay maging masaya, malusog at humaba ang buhay, kasama ang inyong mamahal sa buhay. At tandaan ninyo, mag-subscribe sa channel ng Mga Ugaling Mahabang Buhay at mag-comment ng inyong kalusugan sa ilalim ng video para maibigay ko sa inyo ang handbook ng Mahaugaling Mahabang Buhay na naglalaman ng kumpletong mga ugali na makakatulong sa malusok na bato, malakas na puso at matatag na presyon ng dugo. Maliit lamang ang handbook na ito, ngunit naniniwala ako na kung hawak niyo ito sa inyong tahanan, panatag kayo at mas masaya at malusog ang inyong buhay. Ngayon, pag-usapan natin sandali ang bato. May kasabihan sa Traditional Filipino Medicine, TFM, na bato ang pangunahing tagapamahala ng buhay. Ito ay nangangahulugang ang bato ang nagre-regulate ng tubig sa katawan, nagpapanatili ng esensya ng buhay at nakakapekto sa buto, balat, buhok, pandinig at memorya. Kaya kapag mahina ang bato, mapapansin niyo ang pananakit ngang likod, mahinang tuhod, pagkaingay ngang tainga, pagkalagas ngang buhok, madilim na balat, mahinang memorya, at madaling mapagod. Ang umaga ang ginintuang oras para linisin at ayusin ang bato. Isipin niyo, buong magdamag, ang bato ay nagtatrabaho bilang isang filter. Patuloy na sinasala ang bawat pata ng dugo, kinokolekta ang lahat ng lason sa katawan. Ngunit kung sa umaga ay hindi natin ito binibigyan ng tubig at hindi pinapagana ang sirkulasyon ng dugo, ang lahat ng dumi ay mananatili, magiging malapot ang dugo, mahina ang sirkulasyon, at ang bato ay mapipilitang magtrabaho ng doble para ayusin ito. Ang resulta ay pakiramdam niyo ay mabigat ang katawan, namamaga, mataas ang presyon ng dugo, namamaga ang mukha, at pagod sa umaga. Hindi ito dahil sa pagtanda, kundi dahil pagod ang inyong mabato. Ang umaga ang nagdedesisyon sa buong araw ng katawan. Kung nalilinis natin ang bato ng tama, tinutulungan itong magsimula ng maayos, dumadaloy ang dugo,
at naalis ang lason, ang ating katawan ay gagaan sa buong araw, magiging malinaw ang isip. Ngunit kung ipakwawalang bahala, para itong sasakyan na matagal nang hindi napapagana, mahina at umuungol sa pag-start. At ang totoo, hindi ibig sabihin na kapag maraming iniinom na tubig ay maganda na. May kasabihan sa TFM na ang tubig ay hindi mahalaga sa dami ngang iniinom, kundi sa tamang oras ngang pag-inom. Pagkatapos ngang buong magdamag na pagtulog, ang ating katawan ay kulang sa tubig. Ngunit kung umiinom ng malamig na tubig o mabilis na umiinom, magugulat ang bato, kailangan nitong magtrabaho ng biglaan at mabilis na nagpapapagod dito. Kaya naman, isang baso lamang ng maligamgam na tubig o tubig na may kaunting luya at pulot pukyutan na dahan-dahang iniinom sa umaga ay sapat na upang gisingin ang dugo at matulungan ang bato na gumana ng maayos. Kapag ang bato ay nagigising ng tama, ito ay kusang lilinisin ang lahat ng natitirang dumi. Lalamnaw ang dugo at mas gaganda ang sirkulasyon. At kapag dumadaloy ang dugo, para itong nilinis ang katawan mula sa loob palabas. Mararamdaman niyo ang pagaan ng katawan, mas malinaw ang isip, mas maliwanag ang balat, at mas masigla ang pakiramdam. Ayon sa pananaliksik ng Philippine Society of Nephrology, ang pag-inom ng maligamgam na tubig at bahagyang pag-ehersisyo sa umaga ay nakakatulong sa pagtaas ng kakayahan ng glomerulus na magsalala, mag-alis ng uric acid at urea, dalawang substance na kung maipon ay magpapahina sa bato, magdudulot ng pagkapagod, pananakit ng kasukasuan at pagtaas ng presyon ng dugo. Kaya naman, isang maliit na pagbabago lang tuwing umaga, napakalaki ng epekto nito sa bato. Alam kong marami sa inyo ang nakakarinig ng salitang bato at pakiramdam ay malayo ito. Iniisip na kailangan ng gamot o pumunta sa ospital. Ngunit ang totoo, ang bato ay isang organ na kayang magpagaling sa sarili kung alam natin kung paano ito tulungan. Ang natural na paglilinis ng bato na ito ay isang paraan upang makabawi ang bato nang hindi gumagamit ng gamot. Nakakatulong ito sa pag-alis ng lason, pagbabawas ng pasanin sa katawan, pagpapabuti ng presyon ng dugo, pagbabawas ng pag-ihi sa gabi, at pagtulong sa mas mahimbing na pagtulog at mas malinaw na pag-isip. Isipin niyo, inaalagaan natin ang balat, buhok, at ngipin araw-araw ngunit nakakalimutan natin ang bato, nakakalimutan natin ang ugat ng kalusugan. Sabing TFM, ang pag-aalaga sa bato ay pag-aalaga sa buhay, ibig sabihin, ang pag-aalaga sa bato ay pag-aalaga sa ating sariling buhay. Kung malusog ang bato, maganda ang dugo. Kung maganda ang dugo, malakas ang puso. Kung malakas ang puso, mahaba ang buhay. Maraming TFM practitioners ang nagsasabi ng pabiro na ang sinumang marunong mag-alaga ng bato sa umaga ay nakakapapahaba ng buhay ng 10 taon. Pakinggan ay parang biro ngunit totoo po ito mga kababayan, dahil ang umaga ang oras na nagsisimula ang young energy. Kung marunong tayong gisingin ang bato, tinutulungan natin ang katawan na i-activate ang energy ng buhay sa buong araw. At sa loob lamang ng ilang minuto, ibubunya ko sa inyo ang sikreto kung paano gisingin ang bato ng tama ayon sa TFM. Sa loob lamang ng 3 minuto sa umaga, kusang lilinisin ang bato, gagaan ang katawan, magiging malinaw ang isip, mas maliwanag ang balat, at mas mahimbing ang pagtulog. Kung sino ang unang gagawa, mas malusog, mas bata, at mas masaya ang buhay. Kaya, huwag kayong lumayo sa video na ito dahil kung ipagwawalang bahala, ipinagwawalang bahala, niyo rin ang pagkakataong panatilihing malusog ang bato at mapahaba ang inyong buhay. Minsan, isang maliit na ugali lamang ang nakakapagbago sa buong kalusugan. Alam niyo ba, mga kababayan, ang bato ay ang pinakatahimik na organ sa katawan ngunit ito ang filter ng ating buhay. Araw-araw,
Sinasala nito ang halos 200 litrong dugo, inaalis ang dumi at muling sinisipsip ang kinakailangang tubig at mineral. Sa madaling salita, ang bato ay parang washing machine katawan, nililinis ang dugo araw-araw. Ngunit kung ang makina na iyon ay gumagana buong magdamag at hindi nililinis sa umaga, ang dumi ay mananatili sa loop ng makina at kalaunan ay makbara at masisira. At ang amoy, alam niyo na, napakalakas. Buong magdamag habang tayo ay natutulog, ang bato ay patuloy na gumagana. Sa oras na iyon, mas mabagal ang daloyng dugo, mas mabagal ang tibok ng puso, at hindi nabibigyan ng tubig ang katawan kaya bumababa ang dami ng tubig sa katawan. Pagsapit ng umaga, nagiging malapot ang dugo, mas mabagal ang sirkulasyon at ang bato ay nasa estado ng labis na pagkapagod. Kung hindi natin ito susuportahan sa tamang oras, kailangan nitong magtrabaho ng husto upang ibalanse ang tubig at asin sa dugo. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nakakaramdam ng pagod sa umaga. Mabigat ang ulo, mabilis ang tibok ng puso. Mayroon pang nahihilo kapag bumabangon mula sa kama. Ang katawan ay kulang sa tubig at ang bato ay nahihirapan. Iniisip ngang marami na sapat na ang pag-inom ng maraming tubig. Ngunit hindi po ganun, mga kababayan, ang tubig ay hindi mahalaga sa dami kundi sa tamang oras. Kung pagising pa lang ay hindi pa nagigising ang katawan at bigla nating ininom ang isang baso ng malamig na tubig para itong binuhusan ng tubig ang isang malamig na makina, mabibigla ito, kailangan ng bato na kumontra. At ang maugat ng dugo ay kumokontra na nagdudulot ng biglang paginto ng sirkulasyon. Kaya sa halip na tulungan, sinasaktan pa natin ang bato. May kasabihan sa TFM na bato ang pangunahing tagapamahalaang tubig at yang energy. Ibig sabihin, ang bato ang namamahala sa tubig at ang umaga ang oras na nagsisimula nang gumana ng malakas ang yang energy sa katawan. Kung sa oras na ito ay hindi natin nababalanse ng tama ang tubig at enerhiya, mawawala ang balanse ng yin at yang. Sa madaling salita, hindi nasusuportahan ang bato at mapipilitan itong magtrabaho sa estado ng pagkapagod. At ang mahinang bato ay hindi lamang nakakaapekto sa pag-ihi. Nagdudulot itong maraming iba pang problema mula sa presyon ng dugo, puso, buto at kasukasuan hanggang sa memorya, balat at buhok. Napansin niyo ba na ang mataong may mahinang bato ay madalas sumasakit ang likod, malamig ang tuhod, madalas nilalamig, madilim ang balat, may maitim na eye bags, tuyo ang bibig, at madaling makaroon ng insomnia? Ito ang masenyales ng pagbarang ng dugo sa bato. Kung mahina ang bato, hindi nito nasasala ng buo ang lason sa dugo. Kailangan ng atay na magtrabaho ng doble na nagdudulot ng mainit na atay, mainit na pakiramdam sa katawan, dumidilim ang balat, at unti-unting tumataas ang presyon ng dugo, napapagod ang puso, at nanghihina ang buong katawan. Ayon sa modernong medisina, kapag tayo ay natutulog, ang katawan ay gumagawa ng maraming dumi, tulad ng uric acid, urea, creatinine, karaniwan. Sinasala at inaalis itong bato sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kung kumakain kayo ng maalat, kumakain ng lead, umiinom ng alak, o gumagamit ng pain relievers sa gabi, ang bato ay mapipilitang magtrabaho ng labis. Pagsapit ng umaga, ang lason na iyon ay hindi pa rin naalis, nananatili sa dugo. At kung sa umaga ay hindi natin ito nililinis, patuloy itong dadaloy sa buong katawan, atay, puso, dugo, na nagdudulot ng pinsala sa lahat ng dako. Marami ang nagpapatingin at saka lang nadidiskubre na mataas ang menopausal enzymes, mataas ang presyon ng dugo, mataas ang taba sa dugo, ngunit ang ugat pala ay ang bato. Ayon sa pananaliksik ng Philippine Society of Nephrology,
Kung ang bato ay gumagana ng 10% na mas mahina kaysa sa normal, doble na ang panganib na makaroon ng mataas na presyon ng dugo at sakit sa puso. At kapag ang bato ay mahina ng higit sa 30%, ang katawan ay nagsisimulang mag-ipon ng tubig na nagdudulot ng pamamaga, pagkapagod at sleep disorders. Ngunit karamihan sa atin ay nadidiskubre lamang kapag ang bato ay nasira na ng hignol % hanggang 70% at sa oras na iyon halos hindi na ito makakabawi. Nakita niyo mga kababayan? Ang bato ay gumagana ng tahimik ngunit napakahalaga nito at ito rin ang control unit ng enerhiya para sa buong katawan. Kung malusog ang bato, malinaw nating mararamdaman, mahimbing ang tulog, magaan ang katawan, mapula ang balat, masigla ang pakiramdam. Ngunit kung mahina ang bato, bawat umaga ay pagod, walang gana kumain, maputla ang balat, nalalagas ang buhok, madaling mainis at magkaroon ng insomnia. Marami ang nagtatanong sa akin, Dok, bakit ako ay regular kumain, sapat ang tulog, ngunit mahina pa rin ang bato? Sasagutin ko lang ng maikli dahil hindi natin inaalagaan ang bato sa tamang oras, lalo na sa umaga. Ang umaga ang oras na kailangan linisin ang bato, bigyan ng tubig, at i-activate ang sirkulasyon ng dugo. Ngunit ang karamihan ay nagmamadaling gumising, hindi pa umiinom ng tubig ay kumakain na, o bumabangon at pumapasok na sa trabaho agad, hindi hinahayaan ang katawan na lumipat ng ritmo. Ito ay parang pinipilit ang bato na gumana ng biglaan, parang isang makina na hindi pa pinapainit ay pinipilit ng tumakbo sa buong kapasidad. Mayroon ding kumakain ng maalat sa gabi at sa umaga ay umiinom ng black coffee o malamig na tubig. Ito ang kombo na nagpapahina sa bato ng mabilis. Dahil ang kape at asin ay parehong nagpapawala ng tubig na nagpapahirap sa bato na magsalala. Lalong-lalo na, ang bato ay napipilitang magtrabaho night shift ng walang pahinga. Alam niyo ba, mga kababayan, may mga taong nagbabago lang isang maliit na ugali, tulad ng painom ng isang baso ng maligamgam na tubig na may ilang hiwa ng luya at pagmasahe ng bahagya sa bahaging likod sa umaga. At pagkatapos lamang ng isang linggo, pakiramdam nila ay gumaan ang kanilang katawan, mas madaling umihi, mas mahimbing ang tulog, at lalo na, hindi napagod sa umaga. Ito ay dahil nagigising ang bato sa tamang oras, nalilinis pagkatapos ng buong magdamag na pagtatrabaho. Sabi pang TFM, ang bato ay nag-ipon ng esensya ng buhay. Ang esensya ay gumagawa ng bone marrow. Ang bone marrow ay gumagawa ng utak. Ibig sabihin, kung malusog ang bato, malinaw ang utak. Kaya, napansin niyo ba na ang sinumang pagod sa umaga, madalas nakakalimot o nalilito, ay senyales ngang mahinang bato? Sa kabaliktaran, kung inaalagaan ng tama, ang tao ay kusa ng nagiging mas maliwanag ang isip, mas mahusay ang memorya. Ang mahinang bato ay nagdudulot din ng madalas na panlalamig ng kamay at paa, pananakit ng likod at pag-ihi sa gabi. At bawat pagising para umihi sa gabi, ang bato ay nawawalan ng enerhiya. Marami ang pagod sa umaga, mabilis ang tibok ng puso, nanghihina ang katawan, mataas ang presyon ng dugo, at ang cycle na ito ay patuloy na nagaganap. Kaya nga sinasabi ko na ang umaga ang ginintuang oras para sa bato. Kung marunong kayong mag-alaga sa tamang oras, 3 minuto lamang ay makakatulong na sa bato na linisin ang sarili nito, mabawasan ang pasanin sa buong araw. Ngunit kung ipagwawalang bahala, ang bato ay unti-unting hihina na magdudulot ng maraming iba pang sakit. At sa ilang sandali pa, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakasimpleng sikreto na itinuro mismo ng mga TFM practitioners. Kung paano tulungan ang bato na linisin ang sarili nito tuwing umaga na kayang gawin lahat, hindi kailangan ng gamot, hindi gagastos ng pera ngunit ang epekto ay hindi kapanipaniwala. Huwag kayong lumayo sa video na ito dahil ang susunod na bahagi ang pinakamahalaga. Ang sikreto ng
3 minutong natural na paglilinis ng bato, ang paraan na ginamit ng mga ninuno para humaba ang buhay at maging malusog, na kinikilala na ngayon ng modernong medisina. Mga kababayan, ang bahaging ito ang bahagi na kung sino ang unang makaalam, mas maagang magiging malusog, at kung sino ang ipagwawalang bahala, pagsisisihan habang buhay. Dahil may isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam, ang bato ay hindi kailangan ng mahal na supplements o functional foods. Ang bato ay kailangan lamang nagisingin ng tama tuwing umaga. Kapag nagigising ang bato, alam nito kung paano linisin ang dugo, mag-alis ng lason, at i-regenerate ang enerhiya para sa katawan. Mukhang mahiwaga, ngunit sa totoo lang ay ganap itong natural, may malinaw na baseng siyentipiko, at ginagamit ng mga TFM practitioners sa loob ng daan-daang taon. Ang sikreto na ito ay nakapaloob lamang sa 3 minuto. Tuturuan ko kayo ng napakalinaw upang magawa niyo agad bukas ngang umaga. Una, pagising pa lang, huwag agad bumangon. Manatili sa kamang halos 1 minuto. Pagkatapos ay kuskusin ang 2 palat hanggang uminit. Pagkatapos, ilagay ang mga kamay sa likod at bahagyang kuskusin ang bahagingang likod sa makabilang gilid. Doon matatagpuan ang bato. Kuskusin ng pabilok ayon sa direksyon ng relo 50 beses upang ang init mula sa kamay ay mailipat sa bato. Nakakatulong ito sa pagdaloy ng dugo, kinigising ang bato pagkatapos ng buong magdamag na pagtatrabaho. Tinatawag ito ng TFM na warming the kidneys and nourishing the original chi. Ibig sabihin ay pinapainit ang bahagi ng bato upang magsimula ang yang energy na nakakatulong sa katawan na magsimula ng mayos. Kung sino ang madalas nilalamig ang likod, sumasakit ang tuhod, at madalas umiihi sa gabi, napakabuti ang paraan na ito. Dahil sa pagmamasahe na ito, hindi lamang ang bato ang nagigising, kundi pati na rin ang mingmen, acupuncture point, na itinuturing na apoyng buhayng tao ay muling nagliliyap. Kapag mainit ang apoy na ito, ang katawan ay mapupuno ng enerhiya, magiging malinaw ang isip at masigla ang pakiramdam. Pagkatapos ng pagmasahe sa likod, umupo ng dahan-dahan, huwag biglang bumangon dahil sa oras na iyon ay hindi pa naibubuhos ang dugo sa utak, madali itong magdulot ng pagkahilo. Kapag nakaupo na, gawin ang pangalawang hakbang na ang pag-inom ng 1 baso ng maligamgam na tubig, hindi masyadong mainit, hindi rin malamig, sapat lang ang init parang sabaw. Kung mayroon, maaari kayong magdagdag ng manipis na hiwang sariwang luya o kalahating kutsarang pulot pukyutan. Nakakatulong ang luya sa paglabas ng yang energy, nagpapainit sa katawan, habang ang pulot pukyutan ay nakakatulong sa pagpapalakas ng sumusuporta sa panunaw at nagpapalusog sa bato. Uminom ng dahan-dahan, huwag mabilis. Bawat maliit na pagigop ay dahan-dahang lunukin, damhin ang pagdaan ng tubig sa lalamunan, sa tiyan at kumalat ang init sa buong katawan. Mukhang simple lang, ngunit kapag ginagawa niyo ito, nagsisimulang lumamig ang dugo sa katawan, tumataas ang sirkulasyon, at nakakatanggap ang batongang senyales upang magsimula ng maayos. Pinatunayan din modernong medisina na ang pag-inom ng maligamgam na tubig pagising ay nakakatulong sa paglilinis ng digestive tract, nagpapasigla sa circulatory system, at nagpapataas ang kakayahan ng bato na magsalalan dugo halos 20% kumpara sa mga hindi umiinom. At sabi naman ng TFM, kung dumadaloy ang tubig, gumagana ang ki. Kapag may maligamgam na tubig, gumagana ng maayos ang ki at dugo, nalilinis ang bato mula sa loop, at ang ihi pagkatapos ay ang lason na inilabas. Malinaw niyo itong mararamdaman pagkatapos ng ilang araw. Mas madali ang pag-ihi sa umaga, mas malinaw ang ihi, gagaan ang pakiramdam, hindi na namamaga ang mukha,
mas maliwanag ang balat, at mas malusog ang pakiramdam. Ngayon sa pangatlong hakbang, ito ang pagyaying sa acupuncture point energy bato sa talampakan. Tandaan niyo ang talampakan. Ang malalim na bahagi sa gitna ng talampakan. Iyon ang yongkuan point na tinatawag na pintuan ng bato. Bawat umaga pagkatapos uminom ng tubig, umupo sa upuan, gamitin ang hinlalaki para masahehin ng malakas ang point na ito ngang halos 1 minuto sa bawat paa o mariding gamitin ang bilok na dulong ng chopsticks o isang stick. Kapag minamasahe niyo ito, ang dugo sa paa ay itinutulak paitaas na nakakatulong sa pagpapainit ng bato mula sa loob. Sa TFM, pinaniniwalaan na ang bato ay nasa likod ngunit ang ugat ay nasa talampakan, kaya ang pagpapanatiling mainit ang paa ay ang pagpapanatiling malusog ng bato. Pansinin niyo kung sino ang mahina ang bato, madalas ay malamig ang paa, lalo na sa gabi. Ang paggawang hakbang na ito bawat umaga, pagkatapos ngang halos 1 linggo, mararamdaman niyo ang unti-unting paginit ng kamay at paa, mas mahimbing ang tulog, at malinaw na nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Nakita niyo, mga kababayan, ang 3 hakbang na ito, pagmasahe sa likod, pag-inom ngang maligamgam na tubig, at pagday sa talampakan, ay tumatagal lamang ng 3 minuto ngunit napakalaki nga epekto. Sinabi sa akin ng isang TFM practitioner sa Maynila na kung sino ang regular na gumagawa ng 3 hakbang na ito tuwing umaga, ang bato ay malilinis na parang malinaw na bukal, at ang buong katawan ay parabang muling isinilang bawat araw. Mukhang poetic, ngunit pinatunayan na rin ito ngang modernong medisina. Kapag ang katawan ay nagsisimula ng maayos, lumalawa ang mauga ng dugo, tumataas ang dami ng oxygen sa mga cell, at mas epektibo ang paglilinis ang dugo ang bato. At alam niyo ba, mga kababayan, ang kahanga-hanga ay, sa unang umaga pa lang na sinubukan, marami na ang nakaramdam ng pagbabago. Sabi nila, gumaan ang kanilang pakiramdam, mas malinaw ang isip at wala ng kakaibang pagkapagod tulad ng dati. At ang madalas umihi sa gabi pagkatapos lamang ng 1 linggo, mas mahimbing na ang tulog, hindi na mabigat ang ulo pagising, mas maliwanag ang balat. Lahat na ito ay dahil lamang sa 3 minutong pagising sa bato tuwing umaga. Ngunit paalala lang, may isang bagay na kailangan tandaan, kung regular na ginagawa, doon lang magtatagal ang epekto. Kung ngayon ay ginawa, bukas ay nakalimutan, hindi makaka-adjust ang bato. Dapat niyo itong tingnan bilang isang ritual sa umaga tulad ng pagsipilyo o pahilamos. Gawin araw-araw, regular, dahan-dahan, hindi kailangan magmadali. Bukod pa rito, kung mayroon kayong dakdak na ilang minuto tuwing umaga, maari kayong huminga ng malalim. Dahan-dahang paikotin ang baywang 5 beses. Sa pag-ikot, huminga ng malalim sa ilong, huminga palabas sa bibig, at ilagay ang kamay sa likod ng balakang. Nakakatulong ito sa pagdami ng dugo sa bahaging bato, sumusuporta sa proseso ng paglilinis ng dugo at pagre-regulate ng presyon. Pinatunayan din ng modernong medisina na ang mga taong nagpapanatili ng ugali ng pag-inom ng maligamgam na tubig at bahagyang pag-ehersisyo sa umaga ay may halos 30% na mas mababang posibilidad na magkaroon ng sakit sa bato kumpara sa mga hindi gumagawa. At sabi naman ng TFM, ito ay isang paraan ng pagpapalusok ng yang energy upang maging malusok ang bato, malakas ang puso, matatak ang atay at balanse ang presyon ng dugo. Isipin niyo, 3 minuto lang sa umaga, hindi gagastos ang pera, hindi kailangan ngamot ngunit nakakatulong sa buong katawan na lumakas araw-araw. Bakit hindi natin gagawin? At kung ipagwawalang bahala, ipinagwawalang bahala rin ang pagkakataong iligtas ang bato ng pinakamaaga. Marami ang nagsisisi kapag mahina na ang bato at napunta na sa ospital para sa gamot.
Kaya umaasa ako na huwag ninyong hayaan na humingi ng tulong ang katawan bago niyo alagaan. Ang 3 minutong ito ang ginintuang sandali. Ang oras na nililinis ang bato, ginigising ang ki at dugo, at pinapagana ang enerhiya. Kung regular na gagawin, mararamdaman niyo na bumabata ang katawan, mas masaya ang pakiramdam, mas magaan ang buhay, at ang pinakamahalaga ay panatak dahil malusok ang inyong bato araw-araw. Nakita niyo, mga kababayan, hindi lahat ng maganda para sa kalusugan ay kailangan gumastos ng pera at oras. Minsan, isang maliit na ugali lamang sa umaga ang nakakaligtas sa buong katawan mula sa dos-dosan ng sakit. 3 minuto lamang ang kailangan natin kapalit ng isang magaan na araw, isang mahimbing na tulog, isang malakas na puso, at isang nilinis na bato bawat umaga. Marami ang nagtatanong sa akin, Dok, gaano katagal bago makita ang epekto? Ngumiti lang ako at sinabi, gawin lang ninyo, mas maaga ninyong sasagutin ang tanong ng inyong katawan kaysa sa iniisip niyo. Dahil kapag lumakas ang bato, mararamdaman niyo mismo na pagising ay gagaan ang pakiramdam, mas maliksi ang paglakad, masigla ang pakiramdam, hindi na namamaga ang mukha, mas maliwanag ang balat, mas mahimbing ang tulog, mas matatag ang presyon ng dugo, malinaw na malinaw ang pakiramdam na iyon. Ang pinakamahalaga sa tao ay hindi pera o ari-arian kundi kalusugan at oras at sa ating katawan. Ang bato ang pinakmulan ng mahabang buhay. Sabing maninuno, ang pag-aalaga sa bato ay pag-aalaga sa buhay. Ang pag-aalaga sa bato ay pag-aalaga sa ating sariling buhay. Kung malusok ang bato, dumadaloy ang ki at dugo, malakas ang puso, matatag ang atay, balanse ang presyon ng dugo, at masaya rin ang pakiramdam. Kung mahina ang bato sa kabaliktaran, unti-unting nanghihina ang katawan ng hindi namamalayan. Kaya, huwag ninyong isipin na maliit ang 3 minuto. Sa totoo lang, ito ang ginintuang 3 minuto para pahabain ang inyong buhay. Ang 3 minutong iyon ay nakakatulong sa bato na malinis, masala ang dugo, dumaloy ang ki at dugo, at magising ang enerhiya. Bawat umaga kapag ginagawa ninyo iyon, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng regalo ng mahabang buhay. Marami akong nakakasalubong na matatanda. Sinasabi nila na sa simpleng pagbabago ng ugali, tulad ng pag-inom ng maligamgam na tubig, pagmasahe sa likod, at pagday sa talampakan, mas mahimbing ang tulog, mas kaunti ang paghihi sa gabi, hindi pagod sa umaga, at mas masaya pa sa buhay. Ang ganda ng paraan na ito ay hindi ito isang mahiwagang gamot, kundi isang paraan upang matulungan ang katawan na gumaling sa sarili. Tulad ng sinasabi ng mga TFM practitioner, kung marunong kang makinig sa iyong katawan, hindi mo kailangan ng gamot. Ngunit alam niyo ba, ang mahalaga ay hindi ang kaalaman kundi ang pagiging regular sa paggawa. Kung ngayon ay narinig ninyo na maganda ito ngunit hindi niyo gagawin, bukas ang bato ay mapipilitan pa ring magtrabaho tulad ngang dati. Ngunit kung regular ninyong gagawin bawat umaga ngang 3 minuto lang, masasanay ang bato sa ritmo, gagana ng maayos, at mas malusok din ang buong katawan. May nagtanong sa akin, Dok, ako ay umihi sa gabi, mataas ang presyon ng dugo. Maaari ko bang gawin ito? Naman po, mas dapat ninyong gawin. Ngunit tandaan, gawin ng dahan-dahan, matiyaga, isama ang pagkaing simple, maagang pagtulog, bawasan ang asin, bawasan ang pagpupuyat. Bawat maliit na bagay na pinasama-sama ay ang pinakamahusay na supplement para sa bato. Umaasa lang ako na pagkatapos na video na ito, bukas ng umaga pagising niyo, tandaan niyo na uminom ng unang baso ng maligamgam na tubig, tandaan niyo na masahehin ang likod upang mainit ang bahagi ng bato, tandaan niyo na dayain ang talampakan. Pagkatapos ay huminga ng malalim, huminga palabas ng dahan-dahan at ngumiti. Ganon,
nagsimula na kayo ng isang bagong araw na malinis ang bato, magaan ang puso, at dumadaloy ang ki. Ang maliit na ugali na kung regular na gagawin ay magiging isang ugali ng mahabang buhay. Tandaan niyo, mga kababayan, ang mahabang buhay ay hindi nangangahulugang mahaba ang buhay kundi ang mabuhay ng malusog, masaya at may kalidad. At para mangyari iyon, kailangan magsimula sa ugat. At ang ugat ng buhay ay ang ating mga bato. Kaya inuulit ko, mga kababayan, huwag hayaan na humingi ng tulong ang bato. Bawat umaga, 3 minuto lang, tinutulungan natin itong huminga, linisin, at magbawi. Kung malusog ang bato, wala nang takot sa sakit, wala nang takot sa pagtanda, at pagkapagod. Kung nakita niyo na kapakipakinabang ang video na ito, pindutin ang like button. Ibahagi sa mga kaibigan at mahal sa buhay upang malaman din ng lahat kung paano linisin ang bato bawat umaga. Nais ko na tuwing umaga ay maging malinaw ang inyong isip, malinis ang bato, masaya ang puso, at panatag ang pakiramdam. Tandaan niyo, mga kababayan, ang pag-aalaga sa bato ay pag-aalaga sa buhay at ang buhay ay hindi malayo, nagsisimula ito sa ugali sa umaga bukas.